Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliban ng ganuban ng Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay isalig natin sa Panginoon Diyos mula Panginoong Hesus Kristo ang ating kabalisahan at kapighatian at malaking pag-asa at kapanatagan ng ating makakamit. Ngayon po ay ating babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. At ayon po dito sa 1 Pedro Kabanata 5 talatang 6 hanggang 7, ito po ang mensahe. Kaya nga pailalim kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain na kayo pagdating ng takdang panahon. Pagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Ipagpatuloy po natin sa 1 Pedro pa rin, Kabanata 4, talata 12 hanggang 13. Ito po ang mensahe. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol Santiago, Kabanata 1, talatang 2 hanggang 3. Ito po ang mensahe. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam niyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyo mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 13, talatang 35 hanggang 36. Ito po ang mensahe. Kaya't huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang pinangako. Ipagpatuloy po natin sa 2 Korinto Kabanata 1, talatang 8 hanggang at talatang 10. Ito po ang mensahe. Mga kapatid, ibinalita namin sa inyo ang mga kapighatian dinaranas namin sa Asya. Napakabigat ng aming dinanas. Ano pa't nawalan kami ng pag-asang mabuhay pa. Kami iniligtas nyo noon sa tiyak na kamatayan at patuloy na iniligtas. Lubos ang aming pag-asa na ililigtas pa niya. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma Kabanata 10 talatang 12. Ito po ang mensahe. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan at pananalig upang sabagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon. Ating pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, ng banal na Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo, din sa banal na Santo. Ngayon po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa tema na isalig natin sa Panginoong Diyos mula Panginoong Hesus Kristo ang ating kabalisahan at kapighatian, malaking pag-asa at kapanatagan ng ating makakamit. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo sa kanyang inihayag at mga pangaral sa atin na tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos at isalig natin sa Kanya ang anumang ating kapighatian o kabalisahan na nararanasan sa buhay para tayo ay magkaroon ng pag-asa at magkaroon tayo ng pagpapala at malampasan natin ang mga bagay na ito sapagkat kung tayo ay nais ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya upang pailalim tayo sa Kanyang kapangyarihan at sa pamamagitan ng ating pananampalataya tayo ay Kanyang tutulungan, tayo ay Kanyang alagaan,
tayo'y kanyang pupupupin, tayo'y kanyang pangangalagaan at poprotektahan, at tayo ay tatanggalin niya ang ating kabalisahan. Tayo'y kanyang ibabangon sa anumang uri ng kapigatian na ating naranasan at dumaan sa ating buhay. Yan ang gagawin sa atin ng ating Panginoon Diyos kung tayo ay mananampalataya sa Kanya mula sa Kanyang buktong na anak na Panginoong Yesu Kristo. Kaya anuman yung pagsubok na ating nararanasan sa buhay na ito, mabigat o magaan, ito ay ating isalig sa Panginoon Diyos. Tayo ay manampalataya na lubos upang malagpasan natin ang mga pagsubok na ito. Sa gayon, kung tayo hindi mawawala ng pananampalataya, ay makakamit natin ang gantimpala. Makakamit natin ang pagpapala ng Panginoon Diyos. Tayo ay kanyang patuloy na pangangalagaan at protektahan. So malalampasan natin ang lahat ng yan. Kung tayo ay hindi mawawala ng pananampalataya sa anumang uri ng pagsubok, anumang uri ng nararanasan sa buhay. Kaya kung tayo ay may kabalisahan na tayo ay tingin natin may kapahamakan na maaari tayo nangyari sa atin, tayo nababalisan na tayo ay halimbawa bagyo, andyan yung kabalisahan na tayo ay mapinsala, masalanta ng bagyo, yung ating kabuhayan, buhay, yung ating pinundarya. So tayo ay nangangamba na tayo ay mapinsala. So tayo ay lumapit at magkaroon ng pananampalataya sa maaaring mangyari na ganyan, or tayo man ay nasalanta ng ganyan upang tayo ay kanyang protektahan at tayo ay ibang. Kung tayo man ay naranasan natin na tayo ay nasalanta, tayo ay huwag mawala ng pag-asa. Patuloy tayo manampalataya at tayo ay kanyang ibabangon. Naranasan man natin o yun, naiparanas man sa atin ng Panginoon Diyos sa mga bagay na yan, ang mga pagsubok na yan, tayo ay kanyang ibabangon at higit pa sa nawala sa atin ang kanyang ibabalik. At ang buhay natin ay hindi niya pababayaan na tayo tuluyan na mapinsala ng anumang mga sakuna o anumang uri ng kapahamakan kung tayo mananampalataya sa ating Panginoon. So, maiwasan natin yung anumang uri ng mga kapahamakan na maaaring kuminsala sa ating buhay. At tayo bibigyan ng malaking pag-asa sa ating kaligtasan. Lalo na pagdating ng panahon na tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan at walang pagpapala. Hindi lamang buhay sa pamumuhay na ito at pagpapala, kundi buhay na walang hanggan at walang pagpapala. Ang higit nating tatamuin kung tayo ay hindi mawawala ng pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoon. Yan ang ating tatambuhin sa Kanya. Kaya wag tayong padadala sa anumang uri ng mga nararanasan natin. Kundi tayo ay maging patatag. Tayo ay magtiis. At sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay patatagin ng ating mga Diyos. Sa anumang uri ng ating nararanasan. Yan. Kaya ito yung ating dala-dala sa ating pamumuhay na ito, ang ating pananampalataya sa Panginoon Diyos upang tayo magkaroon ng malaking kapanatagan, upang tayo magkaroon ng malaking katatagan. Kapag tayo mananampalataya, sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos, kung isinasaling natin sa Kanya, tayo palaging panatag sa anumang uri ng ating sa pamumuhay natin o pagsulong ng pamumuhay. Kung anumang uri na sa tingin natin na maaaring maglulot ng di mabuti kagaya ng bagyo, kung tayo may pananampalataya, tayo ay hindi mababalisa sa mga ganyan ng bagay. Tayo ay equipped na maharap ang mga bagay na yan. Tayo ay binibigay niya ng malaking kaisipan para malampasan ang mga bagay. Pagkabat maaaring halimbawang maranasan natin na masalanta yung ating kapaligira, pero tayo ay hindi niya pababayaan ng buhay natin. Tayo ay bibigyan ng buhay para malampasan niya. So, kaya huwag tayo mawawala ng pag-asa. Sapagkat yung buhay natin at lahat ng ating ano man meron tayo ay iingatan ng ating Diyos. Pangunahin ang buhay natin kapag tayo ay nananampalataya sa ating banal na Panginoon. Hindi niya pababayaan yung mga nananampalataya sa Kanya ay mapakawa. Kundi, alagaan niya para patuloy tayo mga mananampalataya sa Kanya.
At yun, muli sana ay nagabayan na kayo ng ng The Bible Evangelizations sa inyong spiritual na pamumuhay. Magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual, o kayo ay magkaroon ng pananampalataya, o magkaroon kayo ng pananampalataya sa Panginoon Diyos, o spiritual na paniniwala. At tayo ay at kayo ay mahikayat sa mabuting pamumuhay. At muli sana magabayan tayo ng Banal na Santa Maria ng kanyang pagmimilagro, ng kanyang kaliwanagan. At kayo ay mahikayat sa pagtalima sa mabuting balita ng The Bible Evangelizations. At higit sa lahat ay pakinggan nyo ang salita ng ating banal na Panginoon mula dito sa pagayag natin ng mabuting balita at ating isabuhay ito, sapagkat ito yung makapagliligtas sa atin ang pagkasabuhay ng mabuting balita, na pagdating ng takdang panahon ay ito tayo sigano, ito ay nasunod natin at ito rin ang gagabay sa atin sa pang-araw-araw, sapagkat kung tayong lahat ay naniniwala sa Diyos mula mabuting balita at isinasabuhay natin ito, mamumuhay tayo ng mabuti ayon sa sinasabi ng mabuting balita. Ngayon kung tayo ay hindi naman lahat na nanampalataya, tayo mga nanampalataya, tayo ay kagaya nga ng ating ng mensahe ng Panginoon Diyos natin ngayon ay iingatan niya tayo sa ating kabarisahan, tutulungan niya tayo at tayo ay tutulungan niya makabangon sa ating kapatiran. So kung tayo ay magsasabuhay ng mabuting balita at pananampalataya sa Panginoon. At doon sa CBCP, doon naman sa Interfaith Unity, patuloy kayong hinihikayat. Patuloy natin hinihikayat ang lahat ng mga reliyon na tayo ay mag-unawan sa ating marilan at tayo patuloy gabayan ng Banal na Santa Maria na kayo ay mahikayat sa pagkakaisa, na tayo mabubulot sa ating iba't ibang pananampalataya na mag-unawaan, magpairal ng kapayapaan, magpagkairal ng pagtutulungan. Sa gayon maiiwasan natin yung mga hibaan, diskusyon na hindi sa karahasan at igmaan. At hindi nakabubuti sa komunidad, bansa at mundo. Pagkos, may hikayat natin yung bawat pamilya, individual, bansa sa pagkakaisa, kapayapaan, maging sa buong mundo. At sa CBCP and Vatican Church, patuloy kayong maliwanagan ni Banal na Santa Maria at patuloy yung doktorin ang sangkatawan mula mabuting balita at Panginoong Jesucristo. At sa ating munting kakayanan sa pagbabahagi ng The Bible Evangelizations ay tayo patuloy na nanampalataya ng gabay ng Banal na Santa Maria na mapagbuklod natin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon, sa Panginoon Jesucristo at mabuting balita na ating binabahagi. At sa mga kapamala, maliwanagan kayo ng Banal na Santa Maria at mabuting balita at patuloy kayong mamahala ng mabuti, matuwid, patas na hustisya, tumulig yung karapatan ng tao. Sa gayon ay makapanginggan ng mabuti ang inyong mga nasasakupan, lalong-lalo na yung nagkakaisang mga bansa. Kayo maliwanagan at patuloy nyo paigtingin ang kapayapaan at pagkakaisa at pagtutulungan ng mga bansa sa isang mahusay na komunidad. Magandang hapon sa inyo lahat at gano'n.